Bakit naman ang dami niyong komento patungkol dito sa Marcos loyalist? Bakit kayo maraming komento patungkol dito sa DDS supporter? May nakakalimutan tayong isang isang parte na bumubuo doon sa mga tanong na yon. So ito po ang ating ibablog ngayon. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informer. Simulan na po natin. Hi guys, magandang araw sa inyo. Araw ng Sabado. Ako nakikitulog at nakikikain dito sa kaibigan ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. So ito po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ako'y sinisipon, kaya may yung luulo ko, tsaka para hindi nyo makita yung bumbunan ko. So, yun nga guys, ang gusto ko lang i-vlog sa inyo ngayon yung patungkol dun sa short video ko. Yung may pinawagan ng Marcos loyalist. So, hati yung mga komento nila doon. Marami nagsasabi na yun nga raw, bakit nga raw ang mga DDSE hindi maintindihan kung ano gusto nila. Yung iba naman, pro Duterte kami. Yung iba naman, sasabihin, kami loyalista, pro BBM. Ganon. So, hati-hati yung mga komento nila. So, doon sa mga nagtatanong, ang mahinaing ng mga DDS, yun nga, saan ba nagsimula ito? Yun naman ang tanong namin doon sa mga ibang nagsasabing, tumigil na kayo. Ganito, ganire, tayo'y, basta kami, Marcos loyalist kami. Okay lang yon. Yun yung sarili niyong damdamin para sa administrasyon na to. So, sa akin naman, hindi ko alam yung damdamin ng ibang DDS. Sa akin naman, at marami din naman nagsasabi, saan ba nagsimula itong pagbabangayan ng bawat isang grupo. Mapa Marcos loyalist ka man o ano ba tawag dito, yung mapa Duterte ka naman o mapa Uniteam ka man. Yun, nagbabangayan na eh. So kagaya ng nakaraang kong vlog guys, isa na bagong gising tayo. Yung boses ko nalamigan tayo kagabi. Nag-vlog ako dun sa itaas ng bundok. At yun nga, saan ba nagsisimula ito? So sa kagaya ng aking vlog na nakaraan, parang nakakalimutan na natin, meron pang isang kumbaga sumisira dun sa dalawa. Ako naman yung nananalig na nagkaisa talaga to, pero hindi ako nakiisa dun sa Uniteam na yun. To tell you the truth guys. So ito, nakakalimutan natin yung ginawa kong vlog no nakaraan. Nasaan na yung yellowish? Yellowish talaga. Nasaan na yung dilaw? Alam naman natin nung panahon na yung mga kulay-kulay. Simula po nung 1986 ng People Power Revolution. May hindi magandang nasesense ako. Yun nga, nasaan na yung mga yellowish? Kasi yung mga yellowish na yan, nagsimula pa nung 1986, People Power Rev. So, sila'y naging powerful noong 1986 hanggang sa 2016. Di ba? Yung huling-huling naging powerful noon yung sa 2016 kay NA, kay BNA. So, ngayon, umupo ang dating Pangulong Duterte, Tatay Digong, tapos nakaranas talaga tayo ng, inuulit ko,
Palagi ko sinasabi sa vlog to. Ako, personally, nakaranas ng ginhawa. Yung bang, kumbaga, nakakapaglakad ako sa kalsada ng maayos. Parang hindi ako nangingimi na ang kasalubong ko ay hold-upper o snatcher o drug addict. Nakaranas po tayo ng gano'n ng kumbaga maglalakad ka ng kahit na alas 12, alauna ng daling araw, kampante ka naglalakad kasi parang hindi naman 100% pero parang ito ang Davao City nung panahon ng Tatay Digong. Aminin nyo, hindi. Talagang totoo yun. Pero ngayon, na iba na ang ihip ng hangin at tayo naman kahit hindi ko ibinoto si BBM, nananalig naman akong meron siyang pusong makabansa, makabayan, makatao. Yun po ang tingin ko kay BBM. So, nakikita ko sa kanya yung kasi kung mapapanood nyo guys, napaka hindi makabasag pinggan itong ating BBM. Kung mapapansin nyo, yung manood kayo ng mga videos ng ating dating Pangulong Macoy Senior. Macoy po ang tawag namin nun. O kaya FM. So, doon, makikita nyo kung yung picture na kasama si BBM, ay, sus, hindi makabasag pinggan. Ang aura niya, napakabait na bata. Halos, matanda lang sa akin ng konti yun. Ang aura niya talagang makikita nyo talagang grabe. Talagang may in love kayo kung ano yung unang tingin mo pa lang sa kanya, napakabait na bata. Nung siya panahon na bata pa, lagay kayo mga videos na yun kasama si Macoy Senior. Talagang mararamdaman nyo napakabait na bata itong si BBM nung panahon niya. Talagang hindi makapagbasag pinggan. Hindi ko ma-express, hindi ko masabi kung ano, pero yung sa damdamin, makikita nyo talagang sobrang napakabait ng bata yan. So, napabalitaan natin, mabait talaga nung panahon niya, nung kabataan niya. Hanggang sa lumaki naman, hanggang ngayon, mararamdaman nyo. Pero, bakit siya nagkakaganon? Alam ko may puso't damdamin siya na gusto niya mabago ang ating bansang Pilipinas, ang ating inang bansang Pilipinas. Bakit nagkakaganon? Yun ang tanong, guys. Bakit nagkakaganon? Sa bait at kalooban ng ating BBM, bakit ganon? Bakit parang kaliwat kanan na ang mga hindi magandang nangyayari? At alam nyo yan. Alam nyo yan. Ultimo nga sa Kongreso. Di ba? May mga tanong tayo. May mga tanong. Hindi sinasagot. So, ang tanong doon, sino ba yung namumuno? Di ba? Di ba si Tamba? Tinatawag ng Tamba Luslos. So, yun ang hinaing ng taong bayan na sagutin naman. Tapos, itong ang ating BBM, bakit may mga tanong, hindi siya sumasagot? Hindi man lang siya nagpapapress. Lately na lang, nagpapapress siya. Kagaya nung ibinlag ko sa inyo. Maganda naman ginawa niya. Doon sa Davao City. Sa Davao City, buong region pala ng Davao yon. Namigay sila ng lupa. Lupa na atin naman talaga yon. Sa Pilipinas yon. Pero sa mga magsasaka, sa DAR yun, alam ko, the Department of Agrarian Reform. Namigay sila ng humigit ko lang na 2,000 na mga benepisyaryo na para yung mga lupang sakahan na binigay sa kanila yung mga electronic title para kumbaga pag hawak nila yun, kanila na yun, yung mga lupain na yun. Yung ang in-interview, yung ang nag-speech doon, sabi niya, 200 hektarya, laki nun. O 20 hektarya, hindi ko na matanda, basta malaki yun. Nasa vlog ko yun Parang 20 hektarya, mga ganon. So, ang laki nun, na naibigay sa kanila, bawat isa sa kanila, napakalaking tulong na yun ng BBM. Di ba?
Talagang kumilos siya noon. Buong Davao region, nagpunta siya doon. Di umano nga, ang sumalubong sa kanya si PBA. Hindi ko alam kung sino yung PBA na yun. Kilala ko rin yun, na ano ko yung pangalan niya, pero ang na-highlight sa akin, PBA siya kasi party list eh. PBA. Ano siya? Basketball player. Yeah, 3-point PBA. Ewan ko. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng PBA. So, fast track tayo, guys. So, yun nga, di ba? Kumbaga, nasa saan yung problema? Tapos, nakakalimutan na natin yung mga dilaw. So, yun yung sinabi ko rin din sa mga nakaraan kong vlog. Yung amoyong. Kasi yung amoyong, napaka-powerful yun. Mga amoyong na yan. At, kumbaga, sinasabi nga, teka, guys, hawakan ko muna yung cellphone ko, Yung mga, yun, alam mo yun? Mga amoyong na, ang ano doon sa tenga, yung mga gano'n. So, doon, sa ganang aking pagsusuri, ay yun po ang nangyayari. Yung mga amoyong, ang siyang nagdadala. Kasi alam nyo yun, pagka nasulsulang ka, ito, boss, ito yan, boss. Yung mga ganon, boss. Meron po tayong mga kasamahan dito na ganon, ganire. Yun. So, simula pa lang ng panunungkulan ng BBM, ito na nangyari. Nagpasok ng mga sekretary, tapos afterwards, wala pang isang buwan, sinipa na, tinanggal na, kaliwat kanan. So, bakit tinanggal? So, sa aking pagsusuri po, yung po ang mga amoyong. Naintindihan po ba natin? May mga amoyong talaga. Sino yung mga amoyong na yan? Might be yung mga gustong bumalik sa posisyon. Di ba? Yun po. Ang ano na lang kumbaga, mahirap talagang pag minsan mahirap kalabanin ng amoy yun, lalo yun. Nakakalungkot po. Hindi ko maintindihan kung bakit sinusunod niya yung mga ganong bagay. Di ba? Yung sa i-appoint si ganito, i-appoint si ganire. Alam nyo naman yun, kung sino yung mga in-appoint, afterwards, 1 to 2 weeks, tinanggal, ganun din doon sa isa. Maraming mga in-appoint na tinanggal agad-agad. Hindi pa nakikita yung performance, tinanggal agad sila. Parang ganito yan Kaya ako galit na galit sa mga hindi pa nakikita yung performance, gusto mo na, tinanggal mo na agad. Kung halimbawa gawin naman yan doon sa ating Pangulo, hindi pa nga nakikita yung performance, di ba? Sinasabi na, hindi pa nga nakikita yung performance, gusto niya na agad gurgurin. Yun po. Kaya galit ako doon sa ganun. Galit din naman ako sa mga taong, wala pa nga wala pa nga magdadalawang taon pa lang, di ba? Wala pa nga gaano, kumbaga bumubelo pa lang. Hindi pa nga natin nakikita yun. Hindi niya pa magagawa yun. Yun na nga guys bago pa lang biglang gurguran sa sekretary ang ginagawa nila. Di ba? So, kung hindi sana nangyari yun, yung mga ganong mga decision making, sana hindi iinit yung yung ulo ng taong bayan at mag-iisip na wala ka naman palang kwenta. Di ba? Tapos sinundan pa niyang maraming questions. Talagang palagi ko sinasabi at marami naman nagsasabi, wala nagpapaliwanag ng resolution number 10 na di umano ito ang nagdudulot ng kumbaga korupsyon sa bawat isang sumusunod do sa resolution number 10. Yon yung liquidation by certification. Palagi ko po ito yung binablog. Yung resolution number 10, liquidation by certification. Ikaw ba naman? Pagkuha mo ng pera sa kaban ng bayan, yun yung nakasulat doon sa dokumento mo. Ito po, Your Highness, ang aking budget para sa aking distrito. Ito, nakasulat. Ganon. And then, siyempre, sabihin na
May resolution number 10 naman eh. Liquidation by certification. Sige, kunin mo na doon sa kaya yung pera mo para meron ka i-budget doon sa iyong distrito. So, kukunin ngayon yun. O, pagkuha ngayon, ito na yung aking mga listahan ng mga aking gagastusin, proyekto sa aking mga sa distrito ko. So, yung ngayon, sabi ka na parang may bad vibes na maano yung ilong ko. So, yun. Parang, kumbaga, alam mo, resolution number 10, liquidation, pagpapaliquidate ako, paano ko kaya ito gagastusin eh? Ito naman isang proyekto, hindi naman namin kailangan. Mga ganon. Ako'y nagsusuri lang po. So, ang mangyayari nun, bahala na. Sige. Tapos ngayon, hahanapan ka ngayon ng institusyon nyo. Saan mo nagamit yung mga yan? Di ba? Saan mo nagamit yan? So, ngayon, ikaw naman mag-iisip, resolution number 10, boss, ginamit ko to. Your Highness, Your Majesty, ganon, ginamit ko lahat yan. Wow! Ginamit mo. Okay? Pirmahan na natin yan. Yun. Marami nagsasabi, may mga kongresista na rin nagpaliwanag niyan patungkol dyan sa certification. Lilito talaga tayo pagkaya ng usapan eh. Liquidation by certification. Pirma lang. Marami nagsasabi niyan. Pero bakit hindi natin binabalikan? Imbis na balikan natin yung resolution na yon, ang pinagtutuunan ng pansin ay baguhin natin yung sa negosyo. Yung economic provision. Yung economic provision na yan, babaguhin natin. Para nang sa gayon, makapag-angkat tayo, makapag-imbita tayo ng mga mas mararami pang mga negosyante. Kasi guys, kaya hinahabol nila yan, sila na rin na nagsabi na may hinahabol silang, I think, napakalaking $1 billion na posibleng pumasok sa ating bansang Pilipinas at makakatulong sa ating ekonomiya. Yun po ang hinahabol nila. Merong mga balita na yun. At yun po sinabi na rin ng ating Senate President na merong ganon na malaking pera, bilyong dolyar ang i-invest ng foreign investor dito sa ating inang bansang Pilipinas. Maganda. Nakahabol nila yun. Pero, paano yun? Napag-iiwanan na yung ibang tanong na walang sagot galing sa kanila. Ang tanong ay galing sa taong bayan. Wala pa rin clear na sagot. Di ba? Tapos, inuunan nila yan. Tapos, marami pang inuuna eh. Merong puntong, meron silang resolution number 1414, resolution number yung 1414, simula yun nung sinabing ang rotten ang kanilang institusyon. Yung sinabi ni dating Pangulong Digong. Tapos, yun yung resolution 1414. Yung resolution naman na 1562, ito naman yung tinawag na ang Senado ay tinawag nilang meron silang violation ng ewan ko, basta yun. Basta meron silang ina-allege sa Senado. Interparliamentary, ganire. Interparliamentary courtesy. Yun yung mga napapakinggan natin sa Senado. At saka sa kanila rin. Tapos meron pa silang sinasabi doon na ang Senado ay sobrang maka-atake sa kanilang institusyon. Samantalang sila meron silang power sa bawat isa. Hindi sila po pwedeng magpakialaman. Kasi meron silang lakas. Yung lakas nito, hindi mo pwedeng pakialaman ng lakas nito. Yung lakas nito, hindi pwedeng pakialaman ng lakas nito. Yung kanilang powers. Yun po ang paliwanag ko. Hindi ko na kailangan pa sabihin na yung meron sarili talaga silang lakas sa bawat isa na hindi pwedeng pakialaman ng isa. So, ganon. Yun yung sinasabi nila doon. So, nakakalungkot. Bagay isa pang, yung pangalawang inano nila is yung mental block na naman.
DIY kay KB. Matanda ka na tayo. So, yun. Yun nga sinasabi nila. Inaatake ng hindi naman po pwedeng atakihin ng bawat isa. Yun ang sabi nila. Wala naman pag-atake. Ang sabi, na-vlog ko rin sa inyo yun. Wala naman pagka-ataking kailangan dapat gawin. So, nakakalungkot po. Pero kung magkakaroon lang ng, ang daming nangyari kagaya nito, hindi po pwedeng pumasok ang ICC, sabi ng ating Pangulo. Pwedeng, dahil may sarili tayong, hostisya na gumugulong dito sa ating inang bansang Pilipinas. Ang ganda. Kaya lang yung mga nasa baba nga, na-vlog ko na rin paulit-ulit na, gumawa siya ng black and white. Executive order, number, ganon. No one will allow to tolerate ICC to come into our country. Yun, ganoon. English yung DIY KKB. Paano mo nasabi yun? And guys, so, yun po ang mga nagiging problema. Yung mga amuyong. Amuyong talaga. Yung amuyong, meron po yan. Maaring pwedeng nanggaling sa loob ng pamilya, maaring nanggaling din sa labas ng pamilya. Maraming paggagalingan yung amoyong niya. Kasi ulit-ulitin ko, napakabait po ng ating Pangulo ngayon na si BBM. Napakabait po niyan. Nakikita ko yung aura niya. Yun. Yung aura niya nung kabataan niya. Hanggang sa ngayon naman Di ba? Ang ganda ng aura niya. Hindi mo siya makikita na siya war freak, yung mga ganon. Yung parang ganito yan yung aking sinasabi nun at sinasabi ni Michael J. I'm not a fighter, I'm a lover. Sinasabi na ganon si Michael J. Sumalangit na kanyang kaluluwa. Talagang sabi niya, I'm not a fighter, I'm a lover. Diba? Yung ganon na nakikita kay PBBM. Na siya may magandang kalooban. Ito ulitin ko ulit. Ang problema, yung mga yun. So sana naman ito ma-analisa ng ating Pangulo yung mga bagay na nangyayari sa kanya. Hindi rin natin alam, baka mamaya kaya ang lakas-lakas ng loob nila magkaganon. Baka may hawak silang alas. Alam niyo pag may hawak na alas yung isang tao, kahit anong iutos sa iyo, yun po yung aking sariling pag-analisa. Hindi ko po alam kung totoo. Pagka meron kang may hawak na alas, halimbawa ako, tapos yung kaibigan ko, tapos inutusan niya ako, hindi ako makahindi. Kasi may hawak siyang alas Baka ilabas niya yung alas niya, napusoy ako. Yung mga ganon. Yun po yung aking sariling pag-aanalisa lang. So, yun nga guys. So, sana mahipo ng ating Panginoong Diyos ang damdamin ng ating Pangulo sa kasalukuyan ng ating sitting president na si BBM. Hipuin ka po sana ng kamay ng ating Panginoon Diyos para sa ganun makita nyo kung ano yung totoong nangyayari sa palibot. Huwag lang po kayong bumase sa mga yun na umaalingaw-ngaw sa kaliwat kanan ng inyong tenga. Alam ko pong kayo'y gusto nyo linisin ang pangalan ng mga yung ama na sa ganon ay magiging part ito ng history. Pero kung ganyan po ang nangyayari, iba po ang papasok sa history natin Hindi yung paglilinis sa inyong pangalan, lalo-lalo na sa inyong ama, ang hirap po yun. So, may time pa po. Kasi pang 2 taon nyo na sa June 30. Nung umupo po kayo ng 12 noon time, if I'm not mistaken, noong 2022. So, second year nyo na po ngayon this year, until June 30, pagpatak ng alas 12, July 1 na, that will be your second year of your term as a president.
of the Republic of the Philippines. So, harinawa, mahaba-haba po yung time at hindi po tayo nawawala ng pag-asa na inyo po itong aayusin, Ginoong Pangulo. Guys, maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. So, laging sinasabi ni DIY KKB Informative, ayusin nyo na po. May oras pa. Maraming salamat po, guys. See you on my next vlog. No, malabo talaga mata, lol.